Isang maganda at mapagpalang oras sa mga all. Isang kababayan natin ang nagpahayag ng hinanakit diyan sa nangyari sa kanya sa immigration. Papunta sana siya ng Dubai dahil dun sa pag-offload ng kanyang kapatid na hindi malinaw kung anong dahilan. Eto, tunghayan natin at panoorin natin ang kanyang salaysay. At syempre, bigyan natin ng konting reaksyon ito at mapapakinggan din natin ang mga dapat ipatupad ng immigration ayon dun sa mga senador at mga mambabatas. Panoorin natin. Good afternoon po sa lahat ng mga makakapanood nitong video na ito. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang nangyari sa amin ng kapatid ko papunta po dito sa Dubai. Binisahan ko po ang aking kapatid. Tourist visa po. Kahapon po ay flight namin. Maaga po kaming umalis, alas 2 po ng madaling araw. Ako po ay taga Quezon Province. Kasi ang flight ko po ay, flight po namin, 12:40 po, Philippine Airline. Umalis po kami ng maaga. Dahil gusto nga po namin ng walang maging hassle. Kasi tourist visa po yung kapatid ko, dadaan ng immigration. Kami po ay nag-check-in. Maganda po yung vibes na pagdating namin sa airport. Kami po ay masaya. Nag-check-in po kami, okay naman, mababait po yung mga nasa check-in na na officer. Pumili po kami, nauna po ako kasi ako po ay OFW. Sumunod po yung kapatid ko. Yung pong kapatid ko ay marami pong tanong, yung pong immigration officer na lalaki, nakasalamin po siya. Which is okay naman po yun po ay normal sa isang immigration officer na marami pong tanong sa kapatid ko. Ang tanong po ng immigration officer sa kanya, mag-aano ka sa Dubai, ganyan, yung mga normal na tanong. Narinig ko po na tinataka na po yung passport niya. Sabi ko, ay salamat sa ama at yung okay na po ang lahat. Tapos, hindi pa po pala yun okay. Kahit po tinataka na ng lalaki. Nakita po niya kasi na yung passport po ng kapatid ko ay nanggaling siya dito. Dati pa, may visa po doon na nakatatak. Yun po yung naging problema ng kapatid ko. Meron daw po siyang visa na dati dito sa Dubai. Na hindi ko po alam kung anong... Pero kung may visa dati at kung may tamang exit, hindi naman yata makakapekto yan eh. Yung mayroong tatak ang passport niya noon at nag-exit siya ng cleared siya. Wala namang kaso yata yan. Tuloy natin. Ano pong problema doon? Binigyan po ang kapatid ko ng papel. Sabi po sa kapatid ko, mag-fill out ka dito, then pumunta ka doon sa opisina ng pangalawang pinto, yun po ay iProbes. Pumunta po siya, ang kapatid ko, sinamahan ko. Sabi po nung isa doong immigration officer, bawal daw po ako doon. Ay di po ako po ay naglalakad po ako. Yun pong isang immigration officer, maiksi po yung buhok, na nandun din po siya sa opisina kung saan ini-interview ang kapatid ko. Nakita niya po ako, na nag-iintay nga doon. Kita ko po kasi iba na yung tingin niya sa akin eh. Paglapit ko po, di po naglalakad ako. Di po ba yan ay pasil na ganyan, pasigsag. Pasigsag po yung paglakad. Sabi po sa akin ng babae, ba't nag-iintay ka doon? Sabi ko, iniintay ko lang po yung kapatid ko. Tapos sabi po niya sa akin, patingin ako ng passport. Iba po, masyado pong yung dating at saka ang pagsasalita po niya sa akin. Masyado pong hindi kaaya-aya. Patingin ng passport mo, which is natingnan na po ang passport ko, ang OAC ko, ang Emirates ID ko sa immigration officer. Na-check na po doon, yung pong babae chinek na. Pwedeng hindi alam nung humarang sa kanya na natingnan na. Pero kung galing na siya sa loob, ibig sabihin natingnan na nga. So mayroong konting misunderstanding dito o kaya alam mo na pagka ikaw ay isang OFW at ang itong mga immigration officer ay medyo alam mong tingin nila sa'yo na alam mo na ugaling Pilipino. Ayun, yan ang palagay kong nangyari dito. Na parang napagdiskitahan din siya kasi nandun siya, alam siguro ng immigration officer na kapatid niya yung nasa loob. So, medyo napagkadiskitahan siya rito. Tuloy natin. Naman, kaya po niya chinek kasi nga po nag-iintay ako. Niintay ko po ay kapatid ko. Pinakita ko po sa kanya yung aking passport, OEC. Tapos, sabi niya, OFW ka? Sabi ko, opo, 11 years. Anong trabaho mo doon? Sabi ko, dati po akong teacher, ngayon po ay teacher assistant. Tapos sabi niya, ba't nag-iintay ka doon? Sabi ko, iniintay ko po yung kapatid. Sabi niya, intayin mo siya doon sa loob.
Pag kailangan ka, tatawagan ka. Hindi kaya dahil din sa stress na. So, ang pagtanong at pagsagot ay medyo hindi na rin nagiging alam mo yun, pagkadating ng immigration officer, medyo na tong si OFW, or ang dating naman ng itong si kabayan, na hindi na maganda ang tanong ng immigration officer, which is totoo nga naman, na-check na yung passport mo, na-check na lahat-lahat, bakit kailangan pa i-check, di ba? So, kasama na ito sa siguro sa stress ng biyahe kasi ang hirap niyan eh. Di ba? Mayroong ganong issue. Tuloy natin. Naman. Sabi ko ay sige po, di na po ako. Inintay ko po yung kapatid ko. Ang tagal po, siguro nasa 1 oras. Masakit na po yung aking leeg, kaaabang po sa kapatid ko. Tumawag po ang kapatid ko, umiiyak. Alam ko na po, umiiyak siya. Upload daw po siya. Ang sabi po sa kanya, ang dami daw po ng tanong. Ang tanong po sa kanya, ano ang pinagkakakitaan? Meron po siyang ID, meron po siyang leave of absence, meron siyang, basta kompleto po siya sa documents. Sabi po niya ang tanong daw po ay, ilang kayo magkakapatid? Anong trabaho hindi po ako sure, anong trabaho ng magulang or mga kapatid mo? Yung mga kapatid mo, anong trabaho? Basta, pakiramdam ko po ay hindi siya related sa pag-alis ng... Actually, normal yung mga tanong sa immigration, di ba? Lalo na pagka tourist visa ka. Tatanungin ka kung ano bang sino magsusupport sa iyo, kumbaga. Ito kasi kasama niya yung kapatid niya na magsusupport sa kanya. At ang isa pang hindi natin alam kung tama, no? Kasi pag kumukuha ka ng visa, pupunta ka dun sa kanilang di ba? Sa kanilang embassy. So nandun pa lang lahat na ng tanong ay itatanong na sa'yo. So hindi ko maintindihan dito na naitanong na doon, kaya ka nga na-issuean ng visa, pumasa ka dahil dun sa mga requirements na naibigay mo or sa mga tinanong nila, nasagot mo lahat yun at na-convince mo sila na hindi ka magti-TNT or something. Kahit sabihin natin na maginagawa ng ibang mga kabayan natin yan, pero dun pa lang sa embassy nila, nung kumukuha ka ng visa, ay naitanong na yan. Ngayon, pagka pumasa ka dun, dapat hindi na dito, di ba? Tuloy natin. Kapatid ko. Tapos alam niyo po, ang masakit doon, yun daw pong 3 babae na taga dun sa opisina ng iProves. Lumabas daw po yung isa, nag-usap-usap yung 3 babae dun sa labas. Na pagpasok daw po, ang sabi daw po sa kapatid ko na ay hindi kita mapapaalis sa ngayon. Hinihingan po siya ng AOS, Affidavit of Support. Na yung pong affidavit of support na yon, na dapat po ay sa akin yon kasi ako po yung nag-sponsor. Hindi nga po ako makakakuha kasi wala pong 10,000 dirham ang aking sahod. Pero ako po ay nagtatrabaho sa school, isinama ko po siya. Kaya ko po siya isinabay kasi nga po walang AOS, walang affidavit of support. Kasabay po ako mismo kapatid na ako po yung nagbisa. Hinahanap po yun sa kanya nung wala po siyang maipakita na ganun. Nasabi nga po ng kapatid ko, nakasama ko naman yung kapatid ko, kaya po hindi na po kami nag-insist niyang affidavit of support kasi nga po kasama na po ako. Alam niyo po ang ginawa sa kapatid ko? Yun daw pong boarding pass ng kapatid ko. Bigla daw po hinanggit sa kapatid ko ng immigration officer. Hinanggit. Kinuha yung hinanggit. Awan ko po ang another term nun. Tapos sa galit po ng immigration officer na dapat isa lang yung tatak, 3 daw po na sunod-sunod na parang galit na galit. Para pong galit na galit sa kanya na hindi po namin alam kung bakit. Taga-immigration officer, Terminal 1. Maawa naman po kayo. Maawa naman po kayo sa mga OFW. Doon po sa 3 po, hindi ko po malilimutan ang mga mukha ninyo. 3 babae. Tumawag po yung kapatid ko na sinabi nga po yung ganyan. Ako po yung nakiusap. Nakiusap po ako dun sa mga ewan ko po anong tawag sa kanila. Yung parang mga nag-check po ng mga bagahe. Nakiusap po ako, sabi ko lalabas ako. Lalabas po ako kasi yung kapatid ko po na-upload. Wala po siyang pera kasi yung pera niya natitira, ibinayad po sa travel tax. Yung pera po ay nasa sa akin. Hindi ko naman po kasi inaasahan na ganyan ang mangyayari kasi malakas po ang kutob ko talaga na kasama po ako kasama ako ng kapatid ko na hindi siya po ma-upload. Ngayon, nakiusap po ako na kung maaari ako'y makalabas. Pwede na lang daw po ako makalabas, doon lang daw po sa may immigration officer na nga po. Ay ang immigration officer po na nag-interview sa kapatid ko, pina-exit po agad-agad siya na parang siya'y may sakit, yung kapatid ko. Alam niyo po ang sabi sa kanya, ay umexit ka na, doon ka na lang dumaan ulit sa dinaanan mo kanina. Ganun po.
Ganun po ang ginawa sa kapatid ko. Na ang kapatid ko po ay pina-exit nila agad. Hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon na tawag Gigil yung immigration officer, baka gusto niya siyang pumunta sa Dubai. Dapat kasi kabayan, siya ang ginawa mong tourist dun. ako at magpaalaman po kami. Yun ang masakit. Wala po na parang yung kapatid ko ay may sakit na gusto nilang ipa-exit agad. Nakiusap po ako sa 3 babae na yan. Isang babae po ang nakausap ko. Hindi ko na po nakuha ang pangalan niya. Nasa pinakauna po ng opisina na yan. Mahaba ang buhok. Nagmakaawa po ako sa kanya. Umiyak po ako sa kanya. Pero napakatigas po. Hindi po sila pumayag na kahit ano pong sabihin ko. Ang tanong ko lang po, taga-immigration officer, ang tanong ko lang po sa inyo, bakit hindi nyo po pinayagan ng kapatid ko ako po ay kasama? Kasama po ako. Hinahanapan nyo po ng AOS. Hinahanapan nyo po ng AOS na 10,000 ang sahod. Paano po kung kami makakakuhang mga OFW ng AOS kung 10,000 ang sahod? Kahit nga po yata mga manager nasan po ang 10,000 sahod na hinahanap nyo sa mga OFW? Ang kapatid ko po, sabi ko po sa babae, let's say magtatrabaho ang kapatid ko. Wala po ako nakikitang mali. Wala. Kasi dyan po sa atin hindi siya makahanap ng trabaho. Mataas po ang qualification ng standard nyo. Pero magkano po ang mga pasahod ninyo? Paano po makakahanap ng trabaho kung ganyan po kayo dyan sa Pilipinas? Sabi po ng babae sa akin, ang dami po niyang sinabi, kailangan daw po ay, ano daw po ang natapos ko, ako, kung yun daw pong natapos ng kapatid ko ay ganun, baka daw po pwedeng umalis. Ano pong hindi ko maintindihan ang pinupoint out niya sa kailangan degree holder? Ano po yun, magtatrabaho kami? May trabaho po ako dito, sa school po ako nagtatrabaho. Yun po yung mga tanong niya sa akin, mga sabi niya sa akin na iniingatan niya daw po ang mga OFW na masangkot daw po sa human trafficking. Mga madam, human trafficking. Ako po, may OEC, may visa. Ano po, nasi-search niyo yan sa system niyo. Nasi-search niyo din siguro ilang taon na ako dito sa UAE. Human trafficking, nakakatawa po kayo sa totoo lamang. Actually, yung immigration, na yung alam mo yung pagpasok mo na sa airport, ang chin-check lang nila dapat dyan, yung tungkol dun sa mga papeles na dala-dala mo. Yung may passport ka, kumpleto ka, may visa ka. Kasi, ang sa parte nila dyan ay titingnan nila yung mga issue ng mga human trafficking. Di ba? Human smuggling, trafficking. So, yun dapat ang parte nila. Kasi nga, yung sinabi natin kanina, yung tungkol dyan sa sino magsusupport sa'yo, anong panggastos mo pagdating mo sa bansang pupuntahan mo, ay tinanong na yan dun sa kanilang embassy pagkuha mo ng visa. Eh kung nasagot mo na at inapprove nila, ibig sabihin pasok ka na. Pero dito, medyo may hindi magandang nangyayari. Tuloy natin, Nakakatawa po. Siguro nga po, may mga case na ganyan, nasasangkot sa human trafficking. Pero sana po naman tingnan ninyo rin yung nagbibisa, kung anong trabaho, kung ilang taon na, kung may bad records. May kapatid din po ako ditong isa pa. Kung hindi po ako nagkakamali, 15 years na po yung kapatid ko dito, lalaki. Ba't po ninyo hindi pinayagan? Magkano po ang nagastos namin? Magkano po? 4,720 dirham. I-times nyo po yan, 15.50 ang palitan ngayon. Wala po kaming marirepand. Ako po, paalis na. Gusto pa akong ipa-change ng flight ng Philippine Airlines. Gusto nilang mag-flight pa ako kinabukasan. Nasaan po ang... Hindi ko po alam kung bakit kayo... Paano nyo yan na-attain sa mga puso nyo? Talaga nagwala po ako kahapon. Bakit sabi ko ninyo ako i-change ng flight? Ang flight ko is today. In-upload nyo na nga yung kapatid ko. Pati ako kako hindi nyo papaalisin. Sobra pong dilubyo ang nangyari sa amin ng kapatid ko kahapon. Hindi po normal. Ako po ay every year umuuwi. Taon-taon po akong umuuwi. Pero ngayon lang po nangyari sa akin ang matindi pong pinagdaanan ko dyan sa Immigration Terminal 1. Alam nyo po kayong mga taga iProbes, diyan po sa Terminal 1. Sana po nakakatulog kayo sa mga ginagawa nyo, sa mga ino-upload nyo. Ayoko pong magsalita ng masama, ayoko pong magmura. Pero sana po nakakatulog kayo ng maayos sa mga ino-upload nyo. At sana po binubusisi nyo rin kung sino po yung nagbisa. Sana po hindi niyo pinagtitripan, hindi niyo pinagkakaisahan. Sana po hindi niyo dinidegrade. Hindi niyo dinidiscriminate. Sana po ganun. Kasi sa totoo lang ang dami po namin kasabay na tourist visa. Nakalusot po sila. Wala pong kasamang kapatid.
Wala po yung kasamang kapatid. Ako po kasama ng kapatid ko. Isinabay ko nga po yung kapatid ko. Yung po kahapon, ang dami ko pong kasabay. Sabi nga po sa akin, bakit hindi mo nakasama? Bakit na-upload? Kami nga walang kasamang kapatid. See? Kita nyo yung kwento ni Kabayan, yung ibang mga nakausap niya na nasa loob na, wala pang kasamang nag-sponsor sa kanila, kapatid. Sa kanya, kasama niyang kapatid niya. Yung iba, tinatanong pa nga siya bakit hindi daw nakapasok. So, may something diyan sa immigration. Baka maaring kung nagsalita itong kabayan natin na baka pwedeng ganito ganyan, pasok, di ba? Pero siguro dahil nagmatigas na rin sa tindi ng stress sa mga panahong yun, kaya hindi na ito napag-usapan. Pero tama lang din naman yan na ipaglaban ni Kabayan yung karapatan niya, at maganda ito at parang maging to sa atin, maging aware tayo sa mga pangyayari dyan sa immigration. Sigurado makakarating na naman to sa baka dumating na naman sa Senado to. Abangan natin yan. Ito, tuloy natin. Isipin nyo po yan, mga taga-immigration. Kung talagang patas po ang inyong paglaban, kung talagang patas po, bakit po yung iba nakakalusot? Tinanong ko sila, may AOS kayo? Wala po. Wala po silang AOS. Sa totoo lang po, pasintabi po sa mga OFW. Alam ko po, siguro mga 80% dito, wala pong 10,000 ang sahod. Tungkol kasi dun sa EOS na sinasabi niya, tama po si Kabayan. Bihirang-bihira po yung sumisweldo ng mahigit 10 o 10 pagdating sa ibang bansa. Maliban na siguro sa mga engineer, muhandes. Pero tama si Kabayan na bihira po yun. Kakaunti lang ang may mga sweldong ganun. Tuloy natin. Alam ko po yun, kasi matagal na po akong OFW dito. Saan po kami kukuha ng 10,000 sahod? Alam niyo po kami ng kapatid ko, hindi man lang po nagpaalaman ng maayos kahapon sa cellphone lang. Sobra po akong naaawa sa kapatid ko, kung alam niyo lang. Sobra po akong naaawa na umaasa na kasama ko siya, katabi ko siya sa eroplano. Alam niyo po, siya nag-iintay ng kanyang maleta kasi na-check-in na po yung maleta niya. Nag-intay po siya ng 2 oras, mag-isa. Alam niyo po yung pakiramdam na gusto niyong tulungan yung kapatid niyo, pero wala po kayong magawa. Gusto niyo po siyang tulungan na paano kumuha ng maleta, may hatid man lang sa sasakayan. Kasi wala po naghatid sa amin eh. Alam niyo po yung pakiramdam na na napaka-hopeless na wala po akong malapitan, mahinga ng tulong, kung sino tutulong sa amin. Na yung kapatid ko nag-iintay doon sa labas, nag-iintay ng maleta niya. Ako nag-iintay ng flight ko. Alam niyo po yung pakiramdam ng gano'n, mga taga-immigration, kayo po may pamilya din. Siguro kayo po may mga kapatid din. Kung mahal niyo po ang mga kapatid niyo, alam niyo po yung pakiramdam na gano'n. Yung buong pakiramdam na naghiwalay kami ng kapatid ko, na hindi man lang po kami nagpaalaman ng maayos, sa cellphone lang, na ilang hakbang lang po, ilang hakbang, na hindi po ako payagan lumabas. Na yung kapatid ko, buti naripan niya yung travel tax. Kung hindi niya po yung naripan, wala po siyang may ipasahe pa uwi sa amin. Na ulang-ulan daw po, na iyak po yung kapatid ko sa bahay. Hindi naman tayo hindi naman tayo against dun sa patakaran. Pero para kasing minsan, tulad nung kwento ni Kabayan, na bakit ang iba na wala man lang kasama, nakalusot, nakapasok. So, hindi patas nga ang nangyari diyan. Di ba? Pakinggan natin ang mga pahayag ng mga senador, Kasi may mga sinabi ang mga senador dati dito tungkol sa mga issues diyan sa immigration. Ito, pakinggan natin, Mr. President, ang best practice sa anumang parte ng mundo, istrikto ang inspeksyon ng bagahe ng sino mang lumalabas sa anumang bansa. Pagdating mo sa bansang pupuntahan mo, random na lang yon at hindi na istriktong ini-inspeksyon ang bagahe. Patungkol naman sa mga kababayan nating paalis, tao na ito at hindi bagahe. Hindi ini-istriktuhan ang pag-alis maliban sa pagkakaroon ng valid passport at visa kung kinakailangan dun sa bansang pupuntahan mo at obligasyon ng bansang tumatanggap ng dayuhan
na tanungin, may hotel ka ba? May insurance ka ba? Gaano katagal ka ba dito? Yun, tama nga sinabi natin. Di ba? Yung sinabi natin kanina na basta may valid passport ka, may visa ka, di ba? Paano magiging ano yun, magiging human trafficking? At kung may mga iba ka pang papeles na proof na ikaw ay pupunta doon sa bansa na yun, lalong-lalo na kay kabayan, kapatid niya. So, ang problema kasi, no, itong mga senador natin, sana naman ipatupad nila. Patupad nila yung mga sinasabi nila para naman, 'di ba? Para sa pangkalahatang tulad niyan sa mga OFW o kaya sa mga lumalabas ng bansa. Kasi kung puro sabi lang tayo diyan at hindi pinapatupad, eh wala rin mangyari. Bakit hanggang ngayon may nangyayari pa rin? 'Di ba? Pakinggan natin ano. Kailan ka babalik? Hindi problema at hindi dapat tinatanong at tinaasikaso ng immigration officials ng ating bansa, dayuhan man o Pilipino, ang mga bagay na ito. Hinahayaan dapat sila magbiyahe at hayaan natin yung bansa ang magtingin. Meron ka bang pambayad sa hotel? May kakayahan ka ba? Dahil bago sila inisyo ng visa, Mr. President, tiningnan at hiningi na lahat yan. Bakit kailangan pa ipresenta muli sa ating immigration officials? Ang polisiya, instead of protecting our citizens from possible human trafficking, they are being unduly burdened by immigration officers. Sabi ko nga noon pa, mas lason sila sa gabot. Ang polisiya ng Bureau of Immigration, lason. Filipinos have been enduring the long lines in our airports. Tinitiis ang haba ng pila at palya ng sistema. Tapos papahirapan nyo pa sila sa mga walang kwenta nyong tanong na inihingi nyo ang base lamang sa inyong kapritso. Our people deserve to be treated better, if not fairly. So, in general nga, 'di ba? Hindi tayo against diyan sa patakaran ng immigration, pero kumbaga dapat man lang gawing patas, no? Eh bumabalik sa isipan natin 'yun, yung sinabi ni Kabayan na mayroong mga nakapasok na wala man lang kasama, mga tourist din daw 'yun, pero nakapasok siya na kasama siya ng kapatid niya. Bakit ganun ang nangyari? So, yun dapat ang tulad ng mga sinabi ng mga senator ni Senate President Escudero at saka ni Senator Bong Revilla, yung mga sinabi dapat nila ay ipatupad para sa mga OFW natin at para sa pangkalahatang peace of mind ng mga nagta-travel. Ayan po, no, nakita lang natin ito at gusto natin ibahagi, hindi against sa immigration, kundi para sa awareness ng bawat isa. Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. God bless everyone.